Bentahe sa FIBA Asia Cup para sa Gilas Pilipinas ang nakikita ni Coach Tim Cone sa pagsalang nila sa friendly games na gaganapin sa Doha, Qatar. Inamin din ng coach ng Gilas na ang laban sa Doha ang magsisilbing training para bakbakan ng Taiwan at New Zealand. At si AJ Edu, aminadong hindi kayang punan ang pagkawala ni Kai Sotto pero may pangakong gagawin sa Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bukod sa karagdagang pagpapalakas ng kupunan, inamin din ni Coach Tim Cone na ang pagsabak nila sa Doha kalaban ng Lebanon, Qatar at Egypt ay posibleng magbigay sa kanila ng bentahe sa oras na sumabak na sila sa Saudi Arabia para sa FIBA Asia Cup. Tanong, paanong paraan nakikita ni Coach Tim Cone na makakatulong ng malaki ang Doha trip sa Gilas Pilipinas pagsapit ng Asia Cup? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Noong nakaraang taon, hindi kami lumaban sa isang Middle Eastern team. Lumabang kami sa European, sa South American at sa Asia. Pero hindi kami naglaro kalaban ng Middle Eastern team. Magiging bahagi pa rin ito ng paghahanda namin. Hindi na kami magkakaroon ng pagkakataong gawin yan bago kami maglaro sa FIBA, di ba? Sigurado ako na makakaharap natin ng ilang Middle Eastern team sa FIBA Asia. Okay, so siguro himayin natin yung pahayag ni Coach Tim. Tingin ko sa sinabi niya, since sa Saudi Arabia yung bakbakan ng FIBA Asia Cup ngayong August 5 to 17, nakikita niya bentahe ng pagsalang nila sa Doha ang klima, di ba? Yung klima sa Doha at Saudi, tingin natin pareho lang halos, mainit, di ba? So isang bentahe na yon. Ibig sabihin, sinasanay na nila yung sarili sa isang klima na hindi nila malimit nararanasan dito sa Pilipinas. Isa yon, ha? Pangalawa siguro is yung chance na kapag ando na sila sa FIBA Asia Cup, ayon sa kanya, at tingin niya siguro, mas maraming Middle Eastern team na makakaharap nila doon. Parang sinasabi niya na sinasanay na nila yung sarili nila sa sistema o estilo ng laro ng Middle Eastern team para pagdating nila sa Asia Cup, alam na nila yung style ng laro ng makakaharap nila doon. Nabanggit din niya na nung nakaraan, nilabanan nila ang European, South American team, di ba? Tingin natin sa Olympic Qualifying Tournament yung sinasabi niya doon. Nakita naman natin ang resulta doon sa friendly games nila, di ba? Nag-mature sila, nanalo sila sa Latvia, yung Georgia muntik pa nating talunin kahit may mga NBA players silang ipinarada doon. Nasilat lang tayo sa Brazil. Sobrang napaghandaan kasi nila ang Gilas ng time na yon at sobrang athletic din nila. So para sa akin, ito yung nagmo-motivate kay Coach Tim para gawin ng Doha friendlies. Yung chance na manalo once na makasagupa na nilang Middle Eastern team katulad na nangyari sa OQT kung saan binakbaka nila yung Latvia. Sa patuloy na pahayag ni Coach Tim Cone, tahasan niyang inamin na lahat ng laban sa Doha ay lubang mahalaga sa pambansang koponan. Ayon pa sa kanya, ito rin ang magsisilbing training kung paano talunin o bakbakan ng mga koponan ng Taiwan at New Zealand sa third window ng qualifiers. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Ang buong idea talaga is patuloy na kilalanin ang isa't isa, di ba? Meron lang tayong napakaliit na window para magsama-sama na talagang mahalaga ang bawat window sa ating chemistry at abilidad na makipagkumpetensya sa mataas na level. Kaya importante ang lahat ng laban na to. Magiging mahalaga sa amin ang friendlies, pag-aralan kung paano dumayo at talunin ang Taiwan at New Zealand. Mula mismo kay Coach Tim, sobrang mahalaga yung bakbakan sa Doha. Kaya hindi pwede yung sinasabi ng ilan na wala nang bearing ang laban ng Gilas sa Taiwan at New Zealand. Kasi nga pasok na raw sila dito sa Asia Cup, di ba? Totoo naman yun, pasok na sila sa Asia Cup. Pero hindi ganun yung mindset ni Coach Tim Cone. Para sa kanya, mas mahalaga kung matatalo ng Gilas ang Taiwan at New Zealand. Dalawang team na naghahangad na makabawi sa Gilas, bunga ng naunang pagkatalo, di ba? Yung sinasabi niya na idea nila na patuloy na kilalanin ng isa't isa, malaking bagay po yun. Lalo na sa parte ni AJ Edu, ni Troy Rosario at Jamie Malonzo. Sila kasi ang karagdagang player sa Gilas, kaya kailangan nilang sanayin ang sarili dito sa sistema na meron si Coach Tim Cone at sa Gilas Pilipinas. Sobrang mahalaga yung chemistry at familiarity ng isang player sa sistemang ginagamit ng kanyang coach. Amuyan yan, sabi nga nila, para hindi magkalat. Para mas madaling makapag-execute ng play ang isang player. Again, base sa pahayag ni Coach Tim, lahat ng ginagawa nila at gagawin sa Doha, kung saan landed na sila, base sa mga larawang lumabas, lahat ng yan ay hindi lang para sa FIBA Asia Cup. Kasama dyan ang mapanatiling walang talo ang pambansang koponan na kasalukuyan ding hangad ng bansang New Zealand. Kapag kasi nagawa nila yan, posibleng maging magandang pwesto nila sa Asia Cup kung saan posibleng maiwasan kagad nilang kaharapin ang matitigas na kalaban. Ibig sabihin, mas may chance na makapasok sa susunod na round ng Gilas kung makakaharap nila mga koponan na hindi masyadong malakas sa simula ng kanilang kampanya. Walang dudang maganda ang plano ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas.
Subalit nananatiling hamon para sa kanya ang pagkawala ni Kai Sotto na kumamada ng malalaking numero sa mga nagdaang laban. Ang lahat ng yan ay hindi lingid kay AJ Edu na tila nangakong gagawin ng lahat ng kanyang makakaya kasabay ng pag-amin na mahirap punan ang pagkawala ni Kai Sotto. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si AJ Edu sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Mahirap punan ang puwang na iniwan ni Kai. Malaking sapatos yon para punan. Pero gagawin ko ang lahat para mag-ambag kung saan malakas ako sa opensa at depensa. Obviously, malaking sapatos ang naiwan ni Kai Sotto bunga ng injury. Aminado naman si AJ Edu na mahirap punan yon, pero para sa kanya, gagawin niya ang lahat na makakaya para kahit paano maibigay niya ang kailangan ng kupunan, hindi man matakpan ang pagkawala ni Kai Sotto sa bakbakan. Acid test ito actually kay AJ Edu, sigurado tayo na nakakaramdam siya ng pressure dahil dyan. Pero katuwang naman niya dito si Junmar Fajardo at Japet Aguilar, di ba? Andyan din si Jamie Malonzo na kasalukuyang sinasanay ulit ang sarili kasama ang buong grupo ng Gilas Pilipinas. Kay AJ Edu pa rin, ito bali yung unang salang niya sa Gilas sa pamamahala ni Coach Tim Cone. Dalawang window ang hindi niya nasalihan, di ba? Pero sa tigas na ipinakita niya sa World Cup kung saan nakabangga niya si Karl Anthony Towns ng Dominican Republic at iba pang nakaharap nila sa nasabing torneo, paniwala tayo na hindi na siya mahihirapang sabayan ng mga kasama sa loob para tuluyang magpakita ng opensa at depensa sa kalaban. Andyan din of course si Dwight Ramos na hindi matatawaran na ipinapakitang dedikasyon sa Gilas, si KQ or Kevin Kembao at si Carl Tamayo na parehong kumakampanya sa Korea, di ba? Once na pumutok sila sa laban, sigurado magiging maganda ang resulta niyan. So guys, maraming salamat.